at Arms, si retired Lieutenant General Bob Angkan, no? Roberto Angkan, tama, ma'am. Okay. Eric, ma'am. Bago lang dumating sa next na video, no, yung susunod na video, gusto ko lang makita ninyo at makita ninyo kung bakit tayo nagpapasalamat sa Senate at kay Senator Bato de la Rosa. Okay? Yes. Thank you, ma'am. Attorney Bosantog, hold your line, sir. Morales, sir. Nothing but denial and demolition job ang ginawa sa inyo ng PIDEA leadership at ng mga kaalyado ng gobyerno ngayon upang pagtakpan at i-demolish ikaw, hindi ang mensahe mo na napakatunog. Pakinggan po natin at tunghayan ito, then you give your reaction, please. Mr. Jonathan Morales. For today's first question, may I call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PIDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo naguguluhan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka-layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Sir, ngayon lang namin nalaman na ang PIDEA pala ay nag-hire na ng mga congressman para maging spokesperson nila. At itong si Congressman Asidre, hindi lang pala ito attack dog ni Martin Romualdez, kundi siya ay mahilig din sa 50 Shades of Grey. Shady past. Kasi shady past daw eh. Teka muna, Erica, sumuntok ka na. Ako naman ang susuntok. Go ahead, ma'am. Ganyan kawalang kwenta ang Kongreso na yan. Tignan nyo naman yung mga sinasabi, ang babata nyo, ang kukorap na ninyo. Exactly. Mga attack dogs ni Martin Romualdez, nakakahiya ang Kongreso na yan. But the people are now accepting your personality no matter how many 50 Shades of Grey they're going to throw at you. Ginoong Jonathan Morales, sir, nasa inyo po ang pagkakataon para sagutin itong mga kalukuhan ng atake na ginawa sa inyo. At alam natin kung anong purpose nito. Not to address your message, but to demolish your persona. And this is why we're very grateful for us. This is the shining hour of Senate and Senator Bato de la Rosa. Ito yung, pwede ba tigilan nyo muna yung kakabatikos ng ganyan? Kasi kami mismo dito, naranasan namin yung panggigipit ng Kongreso, pambababoy ng Kongreso. Nakita namin, naramdaman namin ang kalibre ng Kongreso ngayon. Putik ang Kongreso ngayon. So napakaswerte natin na nandyan pa si Senator Bato de la Rosa at nandyan pa ang Senado. Claro. Okay, si Attorney Bosantog wants to say something. Reserve mo na, sir. Hold your line. Gusto lang namin magana, sir. Kasi natawa kami dun sa video na yun. Shady past ka pala, sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual with their misconduct
has no bearing in the case. No, it's not even a part na acceptable siya as a form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. So, kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. It's not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan eh. Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right To to complain demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. If Very that good is the standard. So, that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth. It's not even a standard of evidence. So what does it mean, attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing, that basic thing that you just said now, no? What does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse powers in the government. Pero kasi sa mga ganitong issue, national interest to eh. Pero why do we respond that way? Yeah. Attorney Busantog, ma'am, igigibiyan natin ng pagkakataon si Ginoong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Sir, yes. go ahead. Hello. Yes, sir. Alam nyo, yung tinuran po nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya dahil entitled naman po siya sa kanyang opinion at yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat sa kay PDEA Director General Virgilio Lasso na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir. Nakikita namin. Ano man, sir? Yan. Go ahead, sir. Yan. April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na in-identify ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ng white powdery substance. Sabi niya, ganun din si Maricel Soriano. Ibig sabihin, pag na-file lang ka ng kaso. Yun po yun. Kaya para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiya patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang humarap kanino man na china-challenge ang kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bit-bit niya, kahit isang dosenang leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. So, wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am Lorraine, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama.
Yun po yun, wala Very pong good. ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang Very gustong good. marinig ng taong bayan. And because of that, sir, ang kanilang atake sa inyo ay, sinabi ng Atty. Bosantog, hindi nagpapawalang bisa sa bigat ng katotohanan na hanggang ngayon ayaw magpa-drug test, follicle type, DNA type, transparent, publicly, na binabantayan ng mamamayan ang presidente ng bansa na tinutumbok ng mga dokumentong lumabas batay sa inyong naging investigasyon kung totoo na ikaw ay sinungaling at sila ang tama. The only way for that to prove na hindi siya involved ay talagang magpa-hair follicle DNA type drug test. Bakit kaya ayaw niya? Ginoong Morales, would you like to react to that? Ayaw niya. Alam niyo po, pagka talagang pag may tinatago, talagang ganyan. Bakit siya matatakot na dumaan sa isang scientific method kung wala naman talagang itinatago? Ano ba kakatakot, 'di ba? Kagaya na lang po sa akin, ako nag-imbestiga. Ako'y natatakot doon sa nabulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa sa alanganin itong bansa natin dahil biruin nyo ba naman nalantad kung ano yung naging activities ng naging presidente ng Exactly. ating bansa ngayon. Kaya nga dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako, baka bigla ako ang naging akusado. Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Yes. Diba? Tama, Kung because your kung ikaw ang allegations leader, against him, sir, no? So excuse me, your Tama, allegations against kasi- him can only be addressed if he face you squarely, kung hindi man sa loob ng Senado, doon sa public, transparent, scientific drug test para tuldukan kung ikaw ay tama o hindi sa naging investigasyon ninyo. May tanong ako. Lilinawin ko lang po, Okay. lilinawin ko lang po. Hindi po ako ang nag-aligasyon sa kanya. Yes. Ito po yung confidential informant. Klaro. Ito pong information na ito nalantad sa publiko nung inilabas ni Maharlika. Hindi po ako. Klaro. Kaya nga, parang ang pinipin daw nila ako, dahil ako yung investigador. Pero bakit hindi natin mismo, yung nasasangkot dyan, yun mismo ang magpatunay na siya ay malinis. Na lahat na nakalagay sa informasyon na yan, na nilalantad ni Maharlika, hindi totoo. Ito yung aking drug test. Ito ang aking hair follicle drug test. O, di ba? Klaro. Yun, Yes, sir. magpapatunay yun. Thank you, Ganun sir. po. Attorney Marlon. Yung confidential informant, ano pong sinabing ginagamit during that time? Okay Kasi- po, specific. Okay. Okay. Klaro. Supported with picture, sir, ng bago mo gawin ang kanyang salaysay. Oo. Opo, yun kasi yung naging motivation ko dahil nung binabanggit niya yung mga personalidad talagang, ito po picture, oh. At hindi lang po yung computerized print out na litrato, pati yung pinanggalingan. Kaya nga kung makukuha natin yung folder, may certification bawat litrato na siya ang kumuha. Sir, may tanong ako. Yes, ma'am. Opo. Kay Sir at saka kay Attorney Bosantog. Kasi yung idinidiin natin, no, yung hinihingi ng taong bayan, yung hair follicle test, mukhang hindi mangyayari yon. No? Oh, Kasi ayaw ang niya nakikita ko kasi dito ay ang isang taong mahina ang walang karakter ito, no, na buong buhay niya talagang nakalusot siya at pinagtakpan ng napakarami at marami siyang hinawakan na posisyon na he was so unfit to hold kasi maraming nagtakip sa kanya. So, hindi mangyayari siguro yung follicle test na yon. Pero yung nangyari ito 12 years ago, no? Pwede pa ba siyang habulin dito? Attorney Bosantog, then si Ginong Morales mag-react din. Pwede naman siguro. Kasi, for example, ang criminal prosecution may expiration yan. But I think the issue here is no longer about that. The issue here is about the betrayal of public trust Yun. Yes. and your capacity to lead a country. And Mabigat the yun. competence, whether or not you still have the right mind to lead a country. Kasi kung nung panahon yan, 2012 yan, tapos hindi na siya president, I think it's a non-issue. Yeah. Yun, mukhang doon siya gustong lumusot. Yes. Mr. Morales, sir, mukhang doon niya gusto dalhin
ng kanilang mga PR handlers at mga vlogger operators. Matagal na yon, tapos na yon. Nagbago na yan, tao na yan. Huwag nyo nang kalkalin yung mga bagay na tapos na. Hindi, How do you react to that? Pero yung tanong ko kasi, in the cover-up of this investigation, were crimes committed because of the cover-up? Yes, yes. Totoo po yun. Kaya nga ang issue here is no longer about whether or not nilabas yung documents, there was a leakage of information. Because at the end of the day, for me, that trumps everything. That's a matter of national interest. Was there an abuse of power when there was supposedly an operation to be conducted against certain individuals, but due to interventions of people from the Malacanang, the same was not? That is undue treatment to the Filipino people. Ang sabi ko nga kanina, kung ang ordinaryo na ibabypass operation mo yan, yung mga tao on the streets, just because somebody is popular, or just somebody is connected, hindi mo ginawa yun. That's a gross violation of our oath as public officials. Claro. And Attorney... Hindi lang yan from the up, down, from the Malacanang, mga PDEA. Hanggang sa pinakamababa. Hanggang kina Sir Jojo. The accountability flows. Yes. Sir Jojo, would you like to react doon sa tanong ni Ma'am Lorraine? May value pa ba? Kung 10 years to 12 years ago na itong naging revelation ng CI na naimbestigahan dyan ninyo at natigil ang operation, do you think this is still relevant to the current situation where he is now president? Alam nyo, sa akin, personal opinion, no? At kung ang pagbabasihan natin is yung Article 7 ng 1987 Constitution, dapat siguro tignan natin, hindi rin sa serious index na, kundi matiyak natin yung present condition ng kanyang kalusugan. Katulad nung yung medical condition niya, yung kanyang psychological condition. Kasi napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa padikat ng isang pangulo. Konting pagkakamali lang, isang maliit na pagkakamali lang, lalo